magagamit. Bali meron po tayo ditong 100 yan po, 100 watts na solar panel at saka 100 Ah na battery. Ngayon, yan. Ano nga ba daw ang kayang pagganahin ng ganitong setup at gaano nga ba katagal ito magagamit? Yan. Yan, ano daw? Ang sagot ay nakadepende daw sa battery mo. Yan, nakadepende sa battery. Kasi yan, kakwentahin natin. Pero bago po ang lahat, hindi po natin sasama yung mga losses. Katulad po nung voltage drop, weather condition, etc. Okay po, start na tayo. Ito po, deep cycle battery. Ito po yung kalimitang battery na ginagamit sa solar. Ayan po, tatak pa lang ang solar na agad. Solar homes. Yan. Ito po yung 12 volts 100 Ah battery. Yan, ayan po siya. 100 Ah. Ang ibig sabihin po niya ay ampere hours. Yan, yung Ah na yan. Yan. Bago po ang lahat, kung yung hindi pa po nakapanood nung una kong ginawang video, ang gantong klase pong battery, ito pong deep cycle na battery, hanggang 50% po lang po siya pwedeng gamitin. Bali, bawal nyo po siyang lubatin kasi mababawasan po yung cycle, life cycle, o dadali po ang buhay niya kung lulubatin nyo po siya hanggang 10% below. Yan, ganyan po siya. Permanent damage will occur. Ibig sabihin po, madadamage nyo yung battery ninyo bagay nilobat nyo po siya ng as in lobat na sinaidan. Dahil po ang mga gatong battery hanggang 50% lang. Tapos, halimbawa po, mayroon kayong voltmeter. Makikita nyo naman po, yan po, umabot na po siya ng 12.6. Dapat po, cut out na. Huwag nyo na po pababain dyan sa 12.6. Mga 12 o kaya mga 12 ganun yung pagkailangan talaga. Pero ang pinakang safe pong kapagamit lang nito ay 50%. Okay po, maliwanag na. Yan. Ganito po yan. Ilang watts nga po ba ang makukuha natin sa 100 Ah na battery? Simple lang po. 12 volts, yung 12 volts po natin na battery size o 12 volts capacity, ita-times lang po natin siya kung ilang Ah po yung battery. Ang lumabas po ay diyan, 1,200 watts hours. Yan. Tapos, ang mangyayari po ay meron po tayong 50%. Ito po yung sinasabi ko ganyan na hanggang 50% lang po natin siya pwedeng gamitin. O DOD, Depth of Discharge. Yan. Hanggang 50% lang po siya. Ibig sabihin, yung pong ating nakuhang 1,200 watt hours, i-divide po natin siya ng 50%. Magiging na lang po siyang 600 watt hours. Yan po lang yung ating pwedeng gamitin. Yan. Ngayon po, halimbawa, meron po kayong TV. Yan, ito po yung LED TV. Ang watts po niya na nakukonsume ay mga 70 watts. Ngayon po, yung 70 watts po, i-divide lang po natin sa 600 watt hours na nakuha natin kaganina. Yan. 600 divided 70 equals po 8.571 yan. Ibig sabihin po, yung ating pong battery na to, magagamit po natin siya. Kung TV lang po ang load, magagamit po natin siya ng 1 oras at kalahati. Yan, mga ganyan. 8.5. Mga 1 oras at kalahati. TV lang po ang ating load. Ngayon po, halimbawa, may electric pump po kayo, 55 watts ang kanyang wattage. Ganon din po ulit gagawin natin. I-divide lang po natin ulit sa 600, tapos divide 55. Meron po tayo, makakonsume po tayo ng 10 or 11 hours. Yan, ganyan po ang ating mga gagamit. Tapos kung halimbawa po may ilaw tayo, halimbawa ilaw po natin ay dalawang 15 o the equivalent of 30 watts. Ganun din po, i-divide natin. O yan po, 20 hours po siyang magagamit sa ilaw. Ganun po katagal.
Ngayon po ay papaano naman kung halimbawa lahat po sabay-sabay natin siyang ginamit. Ang total po niya ay 155 watts. Ngayon po i-divide natin sa 600 watt hours. Makukuha po natin ay 3.8 or more else mga ano siya, mga 4 hours siguro. Yan, ganyan, 4 hours. Ibig sabihin, 4 hours lang natin magagamit siya. Kaya ngayon, nakadepende sa load mo at doon sa battery kung gaano po siya katagal magagamit. Ay po, malinaw naman po ang ating ano. Ayan, ganyan lang po siya. Ito pong 600 na ito po ay DOD ha. Yung pong para hindi po agad masira yung battery natin. Ayan. Diyan lang po yung limit niya na sa 12 volts o 12.1. Ayan pong kinumpute natin na 600 watts na yun. Watts hours. Ngayon, ayun, dako na po tayo sa solar panel. Ngayon naman, may solar panel tayo na 100 watts. Yan, 100 watts. Ang average peak hours po natin daily ay 5 hours lang. Kasi ang kasagsagan po ng sikat ng araw ay mga ano po siya 10, 11, 12, 1, 2. Yan, ganyan po ka peak hours po yun, yung sobrang init. Kaya halimbawa, average po natin solar ay 100 watts. Yung 5 sun hours, times na po natin sa 100 day, 500 watt hours po yung ating napoproduce sa solar panel. Ngayon, ang ating pong battery, ang maximum niya po na ating piling gamitin ay 600 watts. Ngayon, ang panel po natin ay bali 500 watts hours lang kaya napoproduce. Ibig sabihin, abunado po tayo ng sa isang araw kasi 5 hours lang ang ating nakukuha. Ibig sabihin, sa kasunod na araw, ang makukuha lang natin ay 6 hours. Ay 4 hours na lang kasi yung para mapuno yung battery, kailangan natin ng siyempre 600 din. Yan, ngayon. Kaya ngayon, ang advisable kasi ngayon na gamitin 1:2. Ibig sabihin, dalawang solar tapos isang battery 100 Ah. Ganun kasi siya, ganun ang computation niya. Halimbawa, heavy ka gumamit sa load, mag-a-adjust ka ngayon sa panel para hindi na uubos yung laman ng panel. Ang ginagamit mo ngayon, halimbawa sa maga, ginagamit mo siya, kailangan dadagdagan mo yung panel. Kahit mga tatlo, mga 300 watts kasi kaya na niya mag-produce ng 1,500 watts hours per day. O ibig sabihin, may makukonsume ka pang para doon sa mo ng 1,100 o 1,100 watts na pinoproduce ng panel mo, pwede mo siyang makonsumo. O ganun siya. Kaya halimbawa, ang ano kasi, ang kailangan kasi talaga, pag magso-solar ka, yun nga, ganun. 1:2 o 3, 1:2 o 1:3. Isang battery mo 100 each, tapos mga 300 to 200 na watts ng solar panel. Para kahit gamitin mo siya sa umaga, sa gabi may magagamit ka pa kasi nagcha-charge pa rin yung battery mo kahit ginagamit mo siya. Okay po, sana po na nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Wag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe at palike po ng video na ito. At pa-share na rin po para po doon sa ibang hindi pa nakakaalam. Maraming salamat po.